What's up mga tamago, Arinola Gusayma sa inyo lahat, and ngayon yung episode ito is pag-usapan natin kung bakit nga ba natin kailangan pasukin itong Wizwoods. Kamakailan nga kasi mga tamago, nilabas na nila yung kanilang pinaka-document dito. Ito nga yung kanilang white paper. So ngayon po mas maiintindihan na natin ano-ano ba yung mga pakulo, bakit tayo kailangan mag-aksaya ng oras dito sa Telegram game na to. Pasukin na natin kagad itong kanilang white paper. So ang sinasabi nila rito, itong Wizwood daw ay isang engaging open world strategy farming game built on Telegram. Meron nga rin sila dito sa Twitter mga tamago. Yan po ay ginagamitan ng kanilang extensions. Magkakaroon nga daw ito ng multiplayer interactions, cross-chain trading at marami pang iba. Ang pinaka-token kasi na kailangan mong ipunin dito mga tamago ay yung Wiz. Yung pinapa-airdrop nilang yan pwede mong magamit dun sa kanilang mga DeFi protocols. Sinasabi nga nila rito na ang Wizwood daw hindi lang basta laro, it's a DeFi powerhouse. May use case kasi yung kanilang pinaka-token dito na pwede mong gamitin sa mga LP pairs. In short, magkakaroon to ng value pagdating sa mga decentralized exchange. Pero syempre dito muna nila yan ilalabas sa TON Network at saka sa Vera Chain. Partner nga rin pala nila ang Tabi. Pagdating sa gameplay mga tamago, meron ka ditong tatlong klaseng resources. Meron ka ditong mini-minang Mushroom, Managel at Ethereal. Ang mga tagamina mo naman dito mga tamago ay itong mga wizard na yan na naandyan nga sa inyo yung mga village. Hindi ko alam kung bagong update lang to mga tamago, pero eto palang mga lupa rito pwede mong iayos na naaayon sa inyong mga kagustuhan. Pwede mong gawing mapa ng Pilipinas yan kung gugustuhin mo. Ito kasi yun sa akin, isang land plot lang, pinagbuo-buo ko lang siya na ganyan. Pero sa susunod popormahan natin yan mga tamago. Dagdag na pang aliw nga rin dito sa laro mga tamago yung mga buildings na nakukuha mo. Pwede mo silang ilinya dyan. Ikaw na bahalang mag-design dun sa inyong mga lupain. Meron ditong Vera statue mga tamago na kung saan ito po yung pinaka pinale-level talaga natin dito dahil magkakaroon kayo dito maa-unlock yung iba't ibang klaseng rewards. Like ito, prosperity na nakaka-apekto yan sa pagmina nung pinaka Wizwood nila. Kamakailan nilabas na yung pagmina ng Wizwood, natapos na yung event pero may mga susunod pa dyan. Sabi ko nga, Wizwood token ang pinakamahalaga rito. Pero bago ka makakuha ng mga tamago kailangan po malakas at mataas ang level ng inyong statue. The last time na nagmina kami, level 30 ang Vera statue na kailangan po dyan. At syempre naman habang nagmimina ka nga, nakakakuha ka naman at na-unlock mo yung lupa, nagkakaroon ka ng mga wizards na kinakailangan mo naman sa pagmimina ng Managel at Ethereal na requirement naman dito sa pagpapalevel ng Vera statue. Nabanggit natin kanina mga tamago na kailangan mo ng mga resources dito. Isa nga itong mushroom. Itong mushroom mga tamago ay nasa Granary of Abundance. Mushroom kasi ang kinakain nung mga wizard mo. At dito naman sa Herbarium Sanctum mga tamago, dito naman nakukuha yung Managel. Siyempre ang magtatrabaho din dyan ay yung mga wizard na pinapalevel mo. Pangatlo dito sa Gem Vault mga tamago, dito naman makukuha yung Ethereal. So kinakailangan din yan, lalong-lalo na yan. Mahalaga po na makaipon ka dahil yan na ang ginagamit sa pagpapalevel ng Vera statue. Ang main characters po dito mga tamago ay etong mga wizard na to. Iba't iba rin po yan. Ito, Luna Wicca, Max Spell, Shadow Pose. At ito sa ngayon kasi parang ang pinaka nagagawa pa lang nila magmina ng tatlong resources mo dyan sa in-game. Pero soon, maaari na mag-insert sila at magamit natin tong mga units natin sa loob dun sa kanilang mga susunod pang dinidevelop na games. Syempre mga game mode po yun under ng Wizwood mga tamago. Itong mga wizard na to napapa-level mo hanggang 30. Pagkatapos nun pupunta na sila sa Awaken at pag napalevel mo ulit yan po ay magiging 1-star wizard na. So mas malakas yung magmina mga tamago. Sabi ko nga sa ngayon puro tagamina lang yung mga yan pero ito may coming soon na tinatawag na Quidditch Race. So parang ginaya nila yung sa Harry Potter mga tamago. At siguro depende rito kung malakas ang wizard mo mas mabilis ka. Coming soon pa lang naman yan mga tamago. So abang-abangan natin. Pero dito participation requirements, player must have statue of level 30. Kaya dapat dyan magpa-level na talaga kayo. Player can use yung X-Wiz to participate in Quidditch Race voting. There are 3 voting stages with different amounts of X-Wiz required for each stage depending on the track length. So somehow karera to at mamimili ka kung sinong mananalo dun sa mga nakasalang dito mga tamago. Depende nga daw kung sino ang iboboto mo. May stage 1, stage 2, stage 3, iba't iba ang cost niyan per vote. So dito mga tamago meron na
kasing naka-allocate talaga na budget para dun sa airdrop nito. So ang kinakailangan lang natin gawin is maka-acquire ng maraming Wiz dito sa kanilang Telegram game. Like I said, yung Wiz na yan mga tamago is marami pa pong plano dyan, ano? Marami pang game na i-develop under dito kay Wizwood, and ililista to dun sa kanilang ginagawa talagang decentralized exchange. So yung iba baka nagtataka bakit X-Wiz. Ibig sabihin kasi mga tamago, hindi pa naman talaga nga kasi i-launch yung Wiz tokens, kaya X-Wiz pa ang tawag dyan. Pero ito naman daw ang conversion. Lahat ng makukuha mo sa in-game is ito ang palitan, na 1:1 for Wiz token after the TGE token generation event. Kung kailan po yan TGE, wala pa naman silang ina-announce kasi dinedevelop pa lang tong game. Pero ang masasabi ko, maganda siya kasi direkta talaga sila mismo under ng Bera Chain. Kaya naman talagang yung mga tao, mga tamago, ay nagpapa-level 30 na kagad dun sa kanilang statue. Kami nga nakaabot dun sa minahan, ano, nung first batch. Level 30 nga kasi ang kailangan dun. At ito nga sabi, mining pool, ito daw ang primary method para maka-obtain ka na kagad ng Wiz as early as now. Kung titignan natin dito sa application mga tamago, ito kasi yun, no, mining pools. There are no mining pools sa ngayon. Pero ito, past mining pools, nakakuha po tayo ng 2,248 din. Yan din ang nakuha natin dun sa ating pagmimina. 27,000 na katao ang nag-participate kagad dun. Phase 1 pa lang naman, huwag kayong mag-alala, at siguro by October magkakaroon ulit ito, no, ng mining pool dito. So abang-abangan na lang natin yung mga pa-update nila. So kada nagpapa-level ka ng statue mo mga tamago, may nakukuha ka naman dito. Ito nga, rewards natin is 1,500 gold and 6,000 silver. Pero ito po ay malaki-laki na kasi malaki na rin yung aking level, mataas na. By the way, itong account na to ay sa Barangay Tamago po, no, hindi lang akin. One way din para makakuha ka ng silver mga tamago is ito, click mo yung mga manok na yan. Kung itatanong nyo naman para saan nga ba yung mga silver na yan, yan po ay ginagamit natin sa pagpapalevel nitong mga wizard na nakukuha natin, ano, upgrade natin yan. Pwedeng silver, pwedeng gold, pero mas mahirap kasi makakuha ng gold, kaya silver na lang ang ating gagamitin. May mga invitation din dito mga tamago, yung ba kasi magagaling mag-invite, ano. Sa pag-i-invite nyo, kayo rin po ay nagle-level dyan. May makukuha kayong mga reward pang disenyo sa inyong village mga tamago. At syempre pati na po yung gold. I think wizard may makukuha rin kayong wizard. Ito nga yung token circulation nila mga tamago, no. Syempre magsisimula nga yan dito sa paglalaro mo, no. And then papataasin mo yung island mo. Ayan, magkakaroon ka ng mataas na prosperity kapag mas mataas ang level mo rito. And ang epekto po nun is marami kang mamimina or privilege na makakuha ng Wiz token. Kapag Wiz token na yan, ay na pwede mong i-mint yan papunta sa ton. At ang ton naman, syempre alam naman natin na ipapalit na po yan ngayon sa USDT. So ito nga yung sinasabi natin, ano, wizarding decentralized exchange mga tamago, no. Bera DEX will facilitate trading of Wiz, Bera and other tokens issued on Bera chain. Ganun din dito sa Tabi. At yung mga Wiz tokens na yan mga tamago is pwede po nating i-stake na magkakaroon tayo dyan ng passive income. Kung sa use case naman ng Wiz token, yun nga sabi ko, marami pang laro na dinedevelop under dito kay Tabi Games, dito rin kay Wizwoods mga tamago, no. Meron din sila ditong roadmap mga tamago na sa tingin ko napaka-importante at exciting din pag-usapan, ano. Pero pag-usapan na lang natin to during our live stream session. Gusto ko lang masilip natin ng konti kung nasaan na ba tayo dito sa kanilang roadmap. Kamakailan nga ito, nagkaroon tayo ng phase 1 mining ng kanilang pinaka-token. So nakapag-participate po tayo doon. At ito nga, Quidditch Racing Competition, yan na po ang susunod. At itong mining pool na inaabangan din ng lahat. At ito, sana bago matapos ang quarter 3, marami pa silang ma-acquire na partners. Kasi isa to sa mga pinaka-importante kapag ka nagbubuo ka ng proyekto. Magkaroon ng mga partner communities, magkaroon ng mga project na babackup sa'yo, nang sa ganun tuloy-tuloy ang development. Long term po ang tinitignan dito ng Wizwoods, and somehow nakakausap natin yung kanilang developers. Wala rin naman kailangang i-invest, kaya I think safe ito, no. Pagdating sa mga user mga tamago, wala kayong kailangang bilhin dito. Actually may mga boost dyan para mabilis kayong makapag-upgrade, pero hindi naman kailangan yon, pwede namang libre mga tamago. So ilalagay ko po lahat ng socials nila dyan sa ating description box. Make sure to follow din, and gamitin nyo rin yung aming link mag-register kayo dito kay Wizwoods. Abangan nyo yung aming mga palaro na ilalabas, ano, regarding dito sa project na to. At yun lang sa episode na to. Ingat kayo. Tamago out.